Panibagong araw, panibagong adventure, panibagong vlog na naman. Tara, i-promote natin ng kalikasan, hindi ang mga sugal na yan. Manguha muna tayo ng honeybee at alamin natin ang magandang benepisyo nito sa katawan. Hindi lang masarap pakinggan ang salitang honey at matamis sa panlasa pag natikman. Mainam din ito sa kalusugan. Bilang patunay, ilang pag-aaral na ang nagpapatotoo sa mga benepisyo ng honey sa katawan. Isa sa mga pag-aaral na ito ang Honey and Health, a review of recent clinical research na nailathala noong 2017 sa National Center of Biotechnology Information. Sinabi ng researchers na ang medical effect ng honey ay maaaring mula sa taglay nitong antibacterial, anti-inflammatory, apoptotic at antioxidant properties. Alam nyo ba na noon pa man ay ginagamit na ang honey bilang gamot sa samot-saring kondisyon mula sa simpleng pagkauhaw, pagsinok, pagkapagod, pagkahilo at pagkasugat hanggang sa mga karamdaman sa mata, lalamunan at baga tulad ng asthma at tuberculosis. Makakatulong din daw ang honey sa paggaling sa mga sakit sa hepatitis, eczema, ulcers, constipation, hemorrhoids at worm infestation. Bukod dito, puno din ang honey ng vitamins, minerals, electrolytes, enzymes, amino acids, at flavonoids. Yun ang mga dahilan kung bakit may hatid itong health benefits at hindi lang basta pampatamis. Nakakatulong din ang honey sa pagnipis ng plema sa mga batang may ubo, kaya lumuluwag ang kanilang pakiramdam at bumubuti ang pananakit ng lalamunan. Dito sa Pilipinas, karaniwang hinahalo ang honey sa maligamgam na timpla ng kalamansi, minsan kasamang luya o bawang upang madaling inumin ng batang may ubo at lubusang maramdaman ang benepisyo ng honey sa katawan. Sa kabilang banda, huwag mo na bibigyan ng honey ang batang wala pang 1 taong gulang. Hindi pa kasi handa ang intestine ng mga sanggol sa posibleng hatid nitong bakterya, Clostridium botulinum. Nasanhi naman ng infant botulism. Dahil dito, maaaring mahirapan dumumi ang baby o kaya mawalan siya ng ganang kumain at kumilos. Ang masama pa, baka magkasakit siya ng dehydration at pneumonia. At yun nga, ang dami ko nang sinabi pero hindi ko pa napapakilala kung anong klaseng bubuyog ba ang kinukuhanan ko ng honeybee. Yan pala guys, yung stingless bee. Kaya malakas ang loob ko na ako kumuha ng honey. Kasi wala naman sila pang tusok. Pero ang panglaban nila guys ay pumupulupot sila sa buhok hanggang sa mamatay sila. Pero sobrang sakit din guys pag talagang nakapulupot na sila. Pero mas okay na to guys kaysa doon sa isang klase ng bubuyog. Yung may pang tusok, talagang mamamaga ang mukha mo pag natusok ka nun sa mukha. At yan, ginawa ko guys, kinuha ko na lang yung isang bao ng puno ng honey. Papalitan na lang namin yan ng mas malaki pang bao para mas marami ang honey na mailagay nila. Ito naman guys ang maganda pag nasa bukid kasi purong honey talaga ang makukuha mo. Kasi hindi ka na sigurado doon sa nabibili na bote-bote kasi baka may halo na yun na asukal. Pero may mga paraan naman para malaman kung fake ba ang honeybee. Yun naman ang susunod natin na tatalakayin sa susunod natin na mga video. Hanggang dito na muna guys ang video kong ito. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo. Salamat!